Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po ay magte-testimony po ako kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kapag nasa Panginoon ka, marami kang pagsubok na mararanasan sa mundo na ito. Sakit karamdaman, pag-uusig ng tao, pero ako po ay nagpapatuloy pa rin sa Panginoon dahil ang Diyos na pinagkakatiwalaan ko po sa aking buhay at patuloy uh, maranasan yung presensya niya, yung will ng God, yung nais na paggawa sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo sa Kanya ng uh, relasyon. Ano bang mga pagsubok na nararanasan natin sa mundo na ito, kapatid, magpatuloy ka lang dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Meron pang time na testimony ko po, nung nandun po ako sa Bulacan, nag-worship po ako, nagpupuri ako sa Panginoon dahil kapag ang Diyos ay nagpapaalala, mag-worship ka, mag-worship ka. Habang ako ay nag-worship, ang Holy Spirit ng Panginoon ay laging sumasa atin na talagang yung Panginoon ay lagi natin i-worshipin. Tapos sabi ng mga lugar namin sa amin sa Bulacan, habang ako nag-worship, ano ba yan? Sabi ng parang baliw na nag-worship. Siyempre, pag puspos ka ng Holy Spirit, mararanasan mo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon. Kapag wala ka sa Panginoon, hindi mo talaga mararanasan yung present ng God sa pag-worship. Kaya ano yung sabi sa akin na parang nababaliw yung kanta ng kanta. Pero hindi po ako pinatulan niya as nag-pray ako, nanalangin ako sa Panginoon. Lord, tulungan mo itong tao na to at ipuin mo siya na mali ang kanyang ginagawa. Na pagpipray lang po natin yung mga taong ganun. After po nun, bimilang lang po ng weeks, yung nagsabi sa akin na mali daw ako dahil nag-worship. After po nun, bimilang lang ng linggo o weeks na kinagat siya ng aso. Kinagat siya ng aso. Kasi po tayong lahat ay dapat po ang naitataas ng ating Panginoon. Kaya walang makakapag tawag dito, walang makakahadlang sa Panginoon sa pagpupuri sa Diyos. Kaya napakabuti at dakila ng Diyos na makapangyarihan po. Ang pag-uusig ng tao, darating at darating din sa Jesus Christ na usig na. Kaya yan po itatopic natin sa araw na ito, ang sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Yan po yung aking testimony kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. Ang topic po natin, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Yan po yung topic natin. Wait lang pong init po saan wala electric fan. Yan po yung topic natin. Buksan niyo po yung mga Bible niyo sa Mateo 24 verse 4 to 5. Kunin ko lang po yung Bible ko. Buksan po natin yung Mateo. Sa English po, Matthew chapter 24 verse 4 to 5. Hanapin po natin Sabi dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at nagpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Amen po ba? Dito binabalaan tayo ng Panginoon na nasa pangalan. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon na hindi tayo maligaw. Marami po ngayon mga lumalabas na nagpapanggap na si Jesus Christ, sila ay maliligtas. Amen po ba? Marami sa panahon ngayon ang nangyayari ngayon na ang salita ng Diyos minsan ginagamit ng kaaway, di ba? Amen po ba? Yung mga, di ba po, marami nagpapanggap. Sabi dito sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at
marami silang maililigaw. Amen po ba? Marami nag-aako na sila'y maliligtas. Maraming mag-aako na sila lang daw ang maliligtas. Amen po ba? Dapat, tawag dito, kasi yan po yung nangyayari ngayon. Marami nagsasabi na ako ang Diyos, ako ang tunay na Diyos. So, ano kayo sa akin, maghihingi kayo ng tawad sa akin. Yan po yung nakasaad na sa salita ng Panginoon. Marami pa parito sa pangalan ng Panginoon. Pero bago yan, mag-pray muna po tayo para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin. Tayo mo ko na yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, na ikaw ang dapat maitaas ng bawat anak mo po, Panginoon. Sa bawat buhay na tinatahak namin, Panginoon. Na ikaw lang ang Diyos at nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa bawat taong mahanap sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa in Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo kalakasan, sa blessing, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Lord, nangisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Itago mo ako sa iyong likuran at kapangyarihan mo ang siyang dumalay. Hallelujah, shikarabas, isandarabas, hallelujah, you magnify name. Pour out your spirit, Panginoon. At sa bawat makikinig ng iyong salita, naway sila hipuin mo, Lord God, na hanapin kanila sa katotohanan, Panginoon. Sambahin kanila sa espiritu at katotohanan in Jesus' name. At ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang maghari, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dahil ka, O Diyos, na makapangyarihan, na ikaw ang siyang kumilos sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikan ko lang po yung topic po natin sa araw na ito, ha. Mateo chapter 24, verse 4 to 5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos. Marami naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay nasa dito yung kung tunay ba yung pinapakinggan mong mensahe. Ito maliligaw ka ng katuruan. Tayo binibigyan tayo ng Panginoon kaya nga lagi po tayo magpapahingi sa Panginoon ng knowledge at wisdom. Kasi pag may knowledge at wisdom ka, alam mo kapag hindi kay Lord yun. Paggawa ng hawa yun, alam mo. Kasi kaya lagi niya tayo pinapababasa ng ating Panginoon, ng Bible. Malalaman natin ang lahat ng bagay. Kaya lagi tayong pinag-iingatan ng Panginoon na hindi tayo maligaw. Verse 5, marami pa parito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Marami silang maililigaw. Amen. Sa panahon ngayon, marami nasasabi sila ay Kristo. Sila lang ang maliligtas. At sinasabi rin po na maghihingi kayo ng tawad sa akin. Patatawarin ko kayo. Diba po, marami nagsasabi sila, siya yung Diyos, siya ang Kristo, siya ang sinugo. Amen po ba? Kasi ang Panginoon, wala pa po siya hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Marami talaga. Sinasabi dito, maraming maililigaw. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, kapag hindi ka nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, maliligaw ka ng turuan. Amen po ba? Pero ako na-experience ko po yan nung bago pa lang akong Kristiyano. 2015. Kasi alam ko sa Panginoon magbasa ng Bible. Siyempre sa mga napapanood ng preaching, hindi po lahat ng preaching na napakinggan mo is okay. Merong iba, andun na yung mga nagpapanggap. Yung sinasabi dito ng Panginoon, marami paparito sa pangalan ko. Amen po ba? Yung time na yon is
nagpipray siya, pero nag-quote siya ng Jesus na ginagamit yung pangalan niya. Pero hindi mo maramdaman yung presence ng Holy Spirit, lalo lang sumakit yung ulo ko. Amen po ba? Kasi alam natin pag sa Diyos yan. Kaya sabi dito, ulit lang po Number 1, ang pagsubok at pag-uusig na mararanasan ng Kristiyano. Amen po ba? Nararanasan ng Kristiyano. Ano po ba? Buksan po natin John chapter 15, verse 20 to 21. Diyan po tayo. Wait lang po, ano po natin Buksan po natin yun dyan. Ano natin yun dyan. Kaya kailangan po tayo na magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Malalaman natin pag hindi galing sa Diyos yun. John chapter 15. Lang po, John chapter 15. Verse 20 to 21. Sabi dito, alalahanin ninyo ang sinasabi kong ito, walang alipin higit kaysa sa kanya, Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din kayo. Kung sinunod nila ang aking sinasabi, sundin rin ninyo ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Amen po ba? Di ba po si Jesus Christ, napako po siya? Inusig, inalipusta, maraming pagsubok na naranasan si Jesus Christ, pero napagtagumpayan niya. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Makakaranas ka bilang tagapagsunod ka ng Panginoon. Makakaranas ka ng pag-uusig. Sabi ko nga kanina po sa testimony ko po, maraming nag-uusig. Habang ikaw sumusunod sa Panginoon, marami kang mararanasan ng pagsubok. Si Jesus Christ, lahat yan napagtagumpayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, huwag kang manghinaan ng loob. Dahil ang Diyos ang kasama natin. Kapag ang Panginoon ay tinatawag mo, hindi kanya pabayaan. Dumaan ka man sa mga testing ng mga pagsubok. Pero pa uusigin ka ng mga mahal mo sa buhay. Pero patuloy ka lang. Meron pa nga dyan, kahapon yan, di ba, Bible study kami kahapon. Ang Bible study namin, yung siya ay, si sister, hindi ko nang bagitin yung pangalan niya, umatin siya ng Bible study. Inano siya ng bahay niya. Bakit ka sumali sa mga ganun? Yun, atake ng kaaway kung talaga siya ay susunod. Pero, mas nanaig pa rin yung pananampalataya niya. Pumunta pa rin po siya dito, nag-Bible study kami. Kaya anumang pag-uusig ng mga sa ating kapwa, patuloy ka lang. Kapatid, hindi ka naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Nakikita ng Diyos yung kung dumadanas ka ng kalungkutan, umiiyak ka dahil sa pag-usig ng mga tao. Kapatid, ang Diyos ang lalaban, hindi ikaw. Kaya ipag-pray mo lang niya, pagpalain sila, ingatan sila, hindi natin sila papatulan. Kasi ang Diyos ang gaganti sa lahat ng mga gumagawa sa atin ng masama. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kapag tinawag mo ang Panginoon, nandyan talagang Panginoon. Sabi dito sa verse 21, Subalit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa amin. Siyempre kapag nakilala mo ang Panginoon,
Di ba si, Saul, di ba inusig niya ang mga Kristiyano? Dahil marami siyang pinapatay ng mga Kristiyano, dahil sa mga mananampalataya, mga naghahayag ng mensahe ng Panginoon, pinapapatay niya. Pero tinawag siya ng Diyos eh. Kahit siya ay makasalanan, tinawag ng Diyos. Kahit ilang pa yung napatay niya, tinawag siya ng Diyos. Hindi naman lahat, araw ito, ang mga tinawag ng Diyos ay makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Amen po ba? Kaya si Pablo, si Saul, dating atang Saul siya, naging Pablo. Si Saul, dati makasalanan si Saul. Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ng Panginoon sa kanya, narinig niya yung tinig. Amen po ba? Inuusig niya yung mga anak ng Diyos. Kaya sa ating buhay, mas tignan natin yung puwing natin kaysa yung puwing ng iba. Kaya, kahit na makasalanan tayo sa mata ng Panginoon, kapag tinawag ka ng Diyos, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kaya nga nagpunta dito si Jesus Christ para mag-sacrifice sa ating mga kasalanan. Hindi man tayo perfecto pero minahal ng Diyos. Hindi niya tinitignan kung anong karumihan mo, anumang nakaraan mo. Diba si Pablo, pumatay ng maraming tao, mga Kristiyano, pero pinili pa rin siya ng Diyos. Kasi mahal siya ng Diyos. Tayo din sa ating buhay minamahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti at dakila ng ating Panginoon. Next po, Mateo chapter 5 verse 10 to 11. Balik po tayo sa Mateo. Mateo chapter 5 verse balikan po natin Mateo chapter 5. Chapter 5 verse 10 to 11. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Pinagpapala ng Panginoon ang mga inuusig. Ang ganda po ng mensahe, pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpapala ng Panginoon ang mga nag-uusig, nag-uusig sa kanila. Sabi niya, pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen, pinagpapala ng Panginoon. Dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, sa paglilingkod nila sa Panginoon, yung mga nag-uusig sa kanila, sa mga anak ng Panginoon, ay makikita nila ang kaharian ng Panginoon. Di ba katulad na lang yung pinatay sa Amerika, habang siya ay nagpipreach, binaril siya. Sabi ng Panginoon, mamatay man ang ating physical na katawan, itong physical na katawan, pero hindi nila kayang patayin yung buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon sa atin. Di ba? Amen po ba? Hindi nila kayang patayin yung spiritual na relasyon sa Diyos. Kaya napatay man nila yung Amerikanong sa Amerika, yung nag-share ng gospel. Pero buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kasi itong katawan natin pansamantala lang to eh. Pero yung buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon is panghabang buhay. Kaya dumaraan ka man, kapatid, sa pagsubok sa iyong buhay, panglalait ng kapwa dahil sa pagsunod mo ng Panginoon. Sasabihin pa sa'yo minsan, yan ba yung Diyos mo? Di ba si Job? Si Job, marami pong pagsubok ang naranasan niya. Namatay yung kanyang anak,
nawala ang kanyang kayamanan, naubos ang kanyang kayamanan, nagkasakit siya, inusig siya ng asawa niya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hubad tayong isinilang, hubad tayong harap sa Panginoon. Kaya si Job na yun, kahit na naranasan niya yung matinding pagsubok, tinitesting tayo ng Panginoon. Si Job, grabe yung pag-ano niya. Pero pinupuri pa rin niya ang Panginoon. Inusig siya ng asawa niya. Ano ngayon ang Diyos mo? Grabe yung, kung mabasa mo yung story ni Job, mapapaluha ka. Sa atin kaya, makakaya mo ba yung nangyari kay Job? Na walang kayamanan niya, nagkasakit siya, namatay ang kanyang mga anak, inusig siya ng asawa niya. Pero nanatili pa rin siya. Pinurihan niya pa rin ang Panginoon. Kaya kapatid, anumang nararanasan mong pagsubok, kapit ka lang. Kasi ang Diyos nariyan sa iyong buhay. Kung bago kang Kristiyano na nakilala mong Panginoon, sa pagpasok mo, sa pagkakilala mo sa Panginoon, relasyon mo sa Panginoon, at pumupunta ka ng simbahan, inuusig ka ng ibang tao. Dahil bakit ka pumasok sa ganyang simbahan? Kapatid, hindi basehan kung inuusig ka. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Dahil ang Diyos na nilalapitan mo at makapangyarihan. Dahil ang Diyos nagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Hindi ka maliligtas ng tao kundi sa Panginoon. Ang tunay na relasyon mo sa Kanya ay pagsunod. Ang tunay na relasyon mo sa Kanya, yung pag-ibig mo sa Diyos. Yung pag-ibig sa mundo na ito, pansamantala lang dito sa mundo na ito. Pero yung pag-ibig ng Diyos, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero sinabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak upang sinuman sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, hindi ka mapapahamak kapag sa Diyos ka lumalapit. Napakabuti at tapat natin, Panginoon. Amen po ba? Balikan ko lang kanina yung Mateo chapter, ay pinagpala, number 11 ng Mateo chapter 5 verse 11. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na walang napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Amen. Tayong mga pinagpapala tayo, mga nilalait, inuusig, mga taong pinaparatangan tayo pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Amen po ba? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, kahit wala ka nagawang kasalanan. Si Pablo, di ba po? Si Pablo, kinulong kahit wala siyang nakasalanan. Pinaratangan. Pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Nag-worship siya. Sabi nung kasama niya sa bilangguan, kala nila mamamatay na sila. Kasi yung manig yun. Pero kasama nila ang Panginoon. Maraming pag-uusig sa mga Kristiyano. Maraming pag-uusig sa mga lingkod ng Panginoon. Sila Pablo, naranasan nila pag-uusig, kinulong, walang kasalanan pero kinulong.
Si Jesus Christ, napako, walang kasalanan, inako ang ating kasalanan para sa ikaliligtas ng bawat tao sa mundo na ito. Amen po ba? Si Jesus Christ sinampas, nilatigo, tinadyakan dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ganon tayo minamahal ng Diyos. Naranasan niya ang pag-uusig ng ating Panginoon na si Jesus Christ dahil sa kasama ng tao. Kaya nga pinadala si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil ang mundo na ito pasama ng pasama. Walang humahanap sa Diyos. Walang kumikilala sa Diyos. Mas tinatahak nila ang mundong kapahamakan na magpapalayo sa Diyos. Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, magkaroon ka ng relasyon. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. Kung gabi ba ito, araw, o tag-ulan, o tag-snow, tag-yelo. Pero darating ang Diyos. Darating siya. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, get ready. Kinukumpleto lang ng Panginoon ang mga tinalaga niya sa aklat ng buhay. Upang sa ganon, sa pagbabalik niya, nakasama tayo ng Panginoon. Kung isinusuko natin yung buhay sa Diyos. Alam mo lang yung buhay mo dito, parang okay lang. Pero, kung babasahin mo ang mga salita ng Panginoon sa Biblia, dun ka makakaunawa. Dun ka magkakaroon ng kaligtasan. Hanggat hindi mo isinusuko yung buhay mo sa Diyos, hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Next po. Mateo chapter 24 verse 9. 24 po verse 9 po. Verse 10. Ano po sabi po sa verse 9? Mateo 24 verse 9. Sabi dito sa verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayo ng lahat ng dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Amen. Yun po yung kanina, diba sinabi ko po? Yung Amerikanong pinatay na nagpe-preach sa Amerika. Pinapatay siya habang naghahayag ng salita ng Diyos. Binaril siya. Amen po ba? Ganon din sa iba't ibang lugar. Maraming Kristiyano na pinapatay dahil sa paglilingkod. Sa paglilingkod nila sa Panginoon, hindi sila natatakot. Kasi itong katawan na to ay mamamatayan pero spiritual. Yung pangako ng Panginoon. Ang kaaway 2,000 years ng talunan yan. Napagtanggol pa yan ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Maraming nangyayaring pinapatay ang mga Kristiyano. Merong pinupugutan ng ulo, merong binabaril dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pero ang Diyos ay hindi tayo kailanman pababayaan. Yung buhay na wala hanggan na pangako ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Bubuhayin niya mga namatay na Kristiyano, una niyang bubuhayin. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa atin, libre ang maghayag
ng mensahe ng Panginoon. Pero sa ibang bansa, pinupugutan, pinapatay dahil sa pagsunod ng Panginoon. Mas maganda na tayo sumunod sa ating Panginoon. Dumanas ka man ng pagsubok, pero wala kang ibang tatawagan kundi ang Diyos. Yan po ang mga nakasaad sa salita ng Panginoon. Yan po ang nangyayari ngayon sa sanlibutan na ito. Habang naghahayag ng mensahe ang bawat anak ng Panginoon, binabaril di ba po sa ibang bansa? Pinupugutan ng ano. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Pinapaalala niya sa atin na tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos. Kung nalalaman mo lang ang mensahe ng Panginoon, ang mga salita niya sa Bible, mauunawaan mo ito lahat kung ibibigay mo ng buong puso sa Panginoon ang buhay mo. Amen po ba? Next po, Roma chapter 8 verse 35 po. Roma chapter 8 verse 35 po. Roma sa English, Roma chapter 8 verse 35. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Kaguluhan kaya o kabighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahit kahirapan, panganib o kamatayan ayon na sa sulat. Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinatay, turing nila sa amin ay mga tupang kinakatay. Amen po ba? Sino makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos? Una-una, kaguluhan ba? Sa mga nangyayari sa buhay natin, kaguluhan. Sa mundo nito, kaguluhan. Yung mga nangyayaring kaguluhan, dapat po hindi ito tulad po sa iba't ibang bansa nagkakagulo. Imbis na pag-ayusin para hindi po magulo, kaguluhan ng pamilya, panalangin, very important, prayer. Kaya kailangan po natin pagkakaisa ng pananalangin po. Amen po ba? Kaguluhan kaya, kabighatian sa buhay natin, dumarating tayo sa kabighatian, kalungkutan. Pero kapatid, dumaan ka man sa kabighatian. Naalala ko po, testimony ko po ito. Yung father ko, pandemic namatay. Di ba po ang hirap, pandemic, nung namatay ang tatay namin? Hindi mo makikita yung bangkay niya sa huli. Yung father namin, dahil pandemic, hindi ka pwede lumabas. Hindi ako pinayagan ng asawa ko noon na lumabas, pumunta sa Project 8 kasi sa Bulacan po kami nakatira noon. Hindi ako pinayagan ng asawa ko, gusto kong umalis. Sabi niya, pag umalis ka, hindi ka na makakabalik dito, hindi mo kami makikita. Umiiyak ako ng time na yon. Tapos pinag-pray kami ni Tito Arthur. Hello po, Pastor, kay Tito Arthur Duyan. Pinag-pray niya kami. Kasi nakita ko na rin po sa aura ng tatay ko na nakukunin na siya ng Panginoon. Nakita ko na talaga yung aura ng mukha niya. Yung time na yon, hinanda kami ni Tito Arthur na ipag-pray kami na matanggap namin yung pagkawala ng father namin. Yun po, magaan po sa pakiramdam. Yung father namin na nawala.
nagkaroon po siya ng kaligtasan ang father namin. Kaya magaan po sa pakiramdam namin na nawala po ang aming tatay po. Next po, pag-uusig. Marami ako naranasan ng pag-uusig ng kapwa. Meron pang time na inusig ako. Sabi ng Panginoon, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, habang inuusig nila ako, nilalagay ng Lord sa mind ko, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Umiiyak lang ako, Lord, sa'yo ko lahat ito sinasabi. Umiiyak ako sa Panginoon. Magpatuloy ka lang. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Dahil hindi ako naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Maraming pagbabatikos. Marami na pagbabatikos na naranasan ko bilang tagapagsunod ng Panginoon. Meron pang nagsabi sa akin dyan na yung binabatikos ako, kababae mong tao, nagpipreach ka. Diba? Lalaki lang ang nagpipreach. Hindi ko po siya pinatunan. Iba po yung pananaw niya. Kung anong inuutos ng Panginoon, yun ang ginagawa ko. Yun ang sinabi sa akin. Yun ang batigaw sa akin. Hindi ako nagpatinan. Iniyak ko na lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo. Ito yung will mo. Na mag-share ako ng gospel. Mahina naman yung mo. Hindi ka naman matalino. Lahat ng pag-uusik na naranasan ko bilang tagapagsunod ng Panginoon. Pero andito pa rin ako, hindi ako sumusuko kasi sabi ng Panginoon sa akin, continue ka lang. Magpatuloy ka lang. Dahil ako ang magsasalita para sa iyo. Kaya yung pinanghawakan ko, di ba nga si Jesus Christ, inusig siya ng mga Hudyo. Pinapatay siya. Pako siya sa krus. Patayin siya. Mas matindi po yun. Pinako si Jesus Christ para lang tayo iligtas, para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binato siya, dinuraan siya, binuhusan siya ng tubig. Amen po ba? Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Pagkagutom, bilang Kristiyano ka, minsan dumadaan ka ng pagsubok, pinansyal. Kapatid, ni minsan hindi tayo ginutom ng Panginoon. Ni minsan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Mas lalo pa niya tayo binibless ng Panginoon. The more ka lumalapit sa Panginoon, the more ka niyang ibibless. Dahil ang Panginoon ay tunay na nagmamahal sa atin. Dahil ang Panginoon ay hindi nang iiwan. Tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Next po, kahirapan. Dumadanas ka ng kahirapan. Manalangin ka. Ang Diyos tinutugo ng ating mga panalangin. Tinitesting tayo ng Panginoon sa bawat hirap na naranasan natin kung tayo bagulitin. Naranasan ko po yan yung testing sa akin ng Panginoon. Na yung ako'y nagkasakit, halos kalalabas ko pa lang ng hospital na na-operation ako. Nung nilabas ako sa hospital, bumilang lang ng 5 araw, sinumpong yung hika. Kala ko mamamatay na ako dahil sa pag-opera sa akin, sa tiyan ko, habang ako hinihika, inuubo, masakit yung tiyan ko, tapos nahirapan ako huminga. Nung nandun na ako sa hospital, mga 3 araw, umiiyak ako sa Panginoon, Lord, hirap na ako, hindi ko na kaya.
Alam mo po, ang nilagay niya sa akin verse, dinadalisay kita sa apoy kung tunay kang mananampalataya o susuko. Umiyak ako sa Panginoon, Lord. Salamat. At saka yung mga nurse doon yung nasabi sa akin, pray lang po. Yun, kapag tayo'y nananalangin, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, tinitesting tayo ng Diyos sa mga pagsubok. Tinitesting tayo ng Diyos sa mga bagyong nararanasan natin pagsubok sa buhay. Amen po ba? Dahil napakabuti at tapat ng Panginoon. At sa ano din po, o kamatayan, ito rin po, kung tinitestimony ko po kung gaano kadakilang kumikilos yung ating Panginoon sa ating buhay. Kung paano siya kumikilos sa buhay ko. Yung kamatayan, nung na-opera ko, 2 hours ako nasa hospital. Nawawalan ako ng hininga, parang pinipigtal yung heart ko, tinatanggal. Pero nabanggit ko yung John 3:16. Nung binanggit ko yung John 3:16, nawala yung bigat, yung pagpuputol ng heart ko. Gising yung diwa ko. At sinabi ko rin sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo nung tayo makasalanan pa. May umalis sa ulo ko. Amen po ba? Kapag meron tayong pananampalataya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Ito po sa testimony pa po. Nag-aabang kami ng sasakyan dyan sa highway, sa Mapalang, sa NLEX po. May parating ng motor dahil nag-exhibition sa motor niya. Hindi niya alam. May parating na kapwa niya motor, bumangga siya. Pagkabangga, sumigaw ako in Jesus name. In Jesus name, sabi ko. Yung palapit sa amin yung motor, huminto sa tapat namin ng motor. Kung hindi siguro po tinawag ang Panginoon, siguro abot sa amin yung motor na yun. Ganun tayo iniingatan ng Diyos sa ating buhay. Kaya kapatid, huwag kang matakot sa buhay na tinatahak mo. Mahal ka ng Panginoon. Ulitin ko lang po yung verse. Ang ganda po yung verse niya. Romans chapter 8 verse 35. Sino ang makakapaghiwalay sa ating pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya o kabighatian, pag-uusip, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo buong araw kaming pinatay, tinuring sa amin ay parang tupa, kakatayin lamang. Amen po ba? Yan po yung mga nangyayari ng pag-uusig ng mga Kristiyano ng panahon ni Kristo. Amen po ba? Kaya napakabuti at dakila ng Diyos. Gawa chapter 9 verse 10, 9, Gawa chapter 9 verse 4 po. Sa gawa po tayo, gawa. Chapter 9 verse 4. Sabi dito, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saul, Saul. Ito po yung kanina sabi ko, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ikikot ko lang po yung verse 5 kasama po. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok at sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen. Yung kanina po sa explain ko si Saul, nausog niya yung mga anak ng Diyos. Kaya sa bawat buhay na tinatahak natin sa mundo nito, maraming pagsubok ang mararanasan natin. Pero wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Number 2 po, ang paglalamig ng mga mananampalataya. Mateo chapter 24 verse 10 po. Last verse na lang po ito.
Tatay sa Matthew chapter 24 verse 10. Sabi po sa 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanila sa pananampalataya, mapapuot sila at magtataksil sa isa't isa. Amen. Amen po ba? Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa mga pagsubok, yung iba tatalikod. Nararanasan natin. Ulitin ko lang po At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Dumating ka lang sa pagsubok na tinitesting ka ng Panginoon. Tumalikod ka. Sabi nga ng Panginoon, mabuti pang hindi mo ko nakilala. Kesa nakilala mo ko, naiiwan mo ko. Mabuti pang naging mangmang ka na hindi mo ko nakilala. Kesa nakilala mo ko, natatalikod ka, iiwanan mo ako. Kapatid, ni minsan hindi tayo tinalikuran ng Panginoon. Dumating ka sa pagsubok, tumalikod ka sa Panginoon. Namatay lang ka lang ng anak, tumalikod ka na sa Panginoon. Kapatid, wag po tayong tumalikod sa Panginoon. Dahil minsan hindi tayo tinalikuran ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pag-asang mabuhay muli dahil sa ating mga kasalanan sa sanlibutan na ito. Kasi ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi dito, ang pag-uusig, kailangan tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Kapatid, umbisa mo na magbasa ng Bible, read the Bible, maging apoy kayo sa Panginoon, sa relasyon sa Kanya, at pananampalataya. Pananampalataya ang Kanyang banal na Espiritu ng Panginoon. Prayer life, pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan tayo lagi nakikinig ng mensahe ng Panginoon para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Pagkakaisa ng mananampalataya. Kaya nagkakaroon kami ng Bible study at yung mga bata kailangan na maturuan sila para darating ng second generation sila yung papalit sa atin. Kaya lang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, ano mga pagsubok na nararanasan natin, kapit lang po tayo sa ating Panginoon. Tayo ngayon po mag-close in prayer. Yes, Father God, hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Salamat Lord sa revelation mo sa araw na ito. Salamat Lord na kami lagi mo pinapalahanan sa buhay na tinatahak namin Panginoon. Na anumang mga pagsubok na nararanasan namin na wala po kami ibang tatawagin kundi ikaw lamang. Ang Panginoon na nagligtas sa sanlibutan ni Jesus na Maliliya. Yakapin mo kami na ito'y tumimo sa puso namin ang mensahe mo. Lord, kung sino man na nakakaranas sa mga pagsubok, Lord, yakapin mo sila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na hindi nagkukulang. Pilit mo kaming inaabot, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat anak mo nakakaranas sa mga pagsubok sa mundo na ito, Panginoon. Ang lahat ng yan ay, Lord, ay pinagtagumpay mo na sa cross ng Calvary in Jesus' name. Hallelujah, Lord God, na patuloy mo pong pagpalain ng lahat na nakakinig ng iyong salita, Panginoon. Bless mo sila, blessing, Panginoon, sa kanilang buhay na tinatahak sa mundo na ito, na sila gabayan mo, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Si panalangin, Panginoon, si John A. sa Panginoon na aksidente siya sa motor. Ito'y nanghihingi ng prayer request, Panginoon. Lord, patuloy mo, Lord, na ikaw ang maggabay sa kanya. Balutin mo siya na makapangyarihang dugo in Jesus na Maliliya. Ang kanyang paa hindi ko lang kung paa yung ano sa kanya na injure, Panginoon. Lord, heal mo, Panginoon, na ma-provide mong lahat ng pangangailangan at kalakasan niya po, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang kumilos, Panginoon. At ikaw po
ang nagbibigay sa amin ng kagalingan. Dahil sa mga dugot lata ay binigyan ng kagalingan ng iyong mga anak. In Jesus' name, pagpalain mo, Lord, ang lahat na nakakinig ng iyong salita at anumang mga walang lahas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy mong gabayan ng lahat na nakakinig ng iyong mga salita, Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Salamat po sa mga nakikinig ng online preaching. Magpatuloy lang po kayo sa Panginoon. Huwag po kayong susuko sa mga pagsubok na nararanasan nyo dahil mahal kayo ng Panginoon. Jesus love you. God bless po. Share niyo po yung video po.